Ako nga pala si Joel Tuason, aka Salapelop, dito sa may Tarlac, Concepcion. Kaya naman tinawag na Salapelop yung lop ko kasi nga ang palayo ko ay salape. Dahil meron ako sobrang daliri. Tapos yung tindahan ko, ipinangalan ko lang din sa palayo ko, kaya Salape Hardware siya. Ngayon, kaya madalas ako sa lop ko kasi yung lop ko tsaka yung tindahan ko, magkatabi lang siya. Kaya mas marami talaga rin akong oras. Sa akin kasi, racing pigeon, bukod sa hobby, iba yung nakukuha natin sa racing pigeon eh. Nakapagparating tayo ng ibon, masaya ka na. What more kung halimbawang nakapagpauwi pa tayo ng malalayo, tapos mananalo pa tayo, talagang iba yung saya, iba yung saya. Nung nag-aalaga kasi ako ng kalapate, nag-aaral ako grade 2 eh. Ang baon ko lang na naaalala ko, 6 pesos eh. 6 pesos, pero yung 2 piso, yun lang ang pang-re-resist ko. Yung 4 na piso, itatabi ko yung pambili ng patoka. Hanggang sa tumigil, high school, college, natigil. Tapos nung nagtitinda ako one time, meron akong naging customer na bumibili siya sa akin ng materyales sa hardware. Tinanong ko siya, ano bang gagawin mo dyan? Sabi niya, gagawa akong kulungan kasi nagkakarera kami. Karera ng ano kako? Karera ng kalapate. Doon bumalik uli yung parang gusto kong mag-alaga na. Pero this time gusto kong subukan magkarera naman. Masaya masaya yung pagkakarera. Nung una hindi mo naman hangad manalo eh. Basta umuwi lang ibon mo, happy ka na eh. Tapos naranasan ko na yon, yung marami kang makakasalamuha, marami kang magiging kaibigan. The best siya, the best mag-alaga ng ibon. Siguro pinaka-memories ko rito yung unang sali ko kasi unang sali ko derby kagad din eh. Derby, tapos nakapagpa-third overall kagad ako sa derby. Hindi ko maano yung saya eh, parang yung time na umuwi yung kalapati mo noon, tas alam mo pang nakapwesto pa siya para sa overallan. Hindi maipaliwanag yung saya, parang gusto kong isarado yung tindahan kaagad para lang abangan yung kalapati ko. Alam mo yun, yung parang wala kang pakialam, ang gusto mo lang, tumuto ka lang dun sa paghihintay mo. Hintayin mo lang yung kalapati mo kung uuwi ba o hindi. Pag nag-upisa ka, sir, kailangan meron ka mga kaibigan na mapagtatanungan eh. Unang-una, doon ka mag-build ng foundation mo, foundation bird mo. Pangalawa, tanong-tanong ka ng sistema nila. Ngayon, pipiliin mo na lang din yung sa tingin mo talagang maganda. Kumbaga marami silang magsasabi sa iyo ng ganito, ganyan, ganyan. Kumbaga mamimili ka lang ng i-adapt mo. Tapos ikaw mismo, i-build mo yung sarili mong sistema. Pero pinakamaganda talaga, magkaroon ka ng mentor pagka newbie ka. Ang mentor ko nga pala, Team Kubkob, lalong-lalo na si paring Dan Katap. Siya yung original na Sprint King dito sa Tarlac. Naalala ko yon, sabi niya, wag mawawala sa iyo yung kaba. Pag nag-intay ka sa ibon mo na nakakarera, pag nawala ang kaba, ibig sabihin hindi papalo ang ibon mo. Kaya pagka kinakabahan ka, gada maghihintay ka ng ibon mo, magandang senyales daw yon. Ibig sabihin, alam mo sa sarili mo na may laban yung ibon mo pagka may kaba. Pag nawala yung kaba, ibig sabihin, alanganin ka ron sa ibon na ikinarera mo. Maaring alam mong sa sarili mo na maaring hindi na uuwi, kaya hindi ka na kinakabahan. Nung una talaga, sir, trial and error eh. Sa dami ko rin pinagtatanungan kasi matanong ako sa mga kapwa ko panser, lalo sa mga veterans eh. Ngayon, tinitignan ko na lang kung alin ba yung mas matimbang na pagka tinatanong ko, yung magagandang sinasabi nila, yun ang pinupulot ko. Ngayon, yung iba naman, itatry kong gamitin sa sistema ko. Pagka umokay yung resulta sa akin, ididiretso ko na. Yun na nga lang yun, i-improve ko na lang siya. Kumbaga magkakaroon ako ng panibago kong sistema. Doon sa mga narinig kong sistema rin ng mga kaibigang mga veterano. Latest achievement ko, sir, yung nakapagpa second overall ako ng fan race
first overall ng sprint race, first overall ng fan race, tsaka nung 2024 last yung sa derby naman nakapagpa-superset ako ng BBC. Nakapagpa 34th overall ako ng BBC nung last winter. Dito sa Tarlac sir, medyo competitive ang mga pansier dito sa dami ng club. Sa galing ng mga pansier, kailangan hindi ka basta-basta magpapabaya sa mga ibon mo. Kailangan kung tutok siya ng 3 oras, dapat ikaw mas tutok ka ng 4 na oras sa isang araw eh. Ganon yung competition dito sa Tarlac. Medyo mabigat din, mabigat. Maraming magagaling na pansier dito sa Tarlac sir. Ito yung mga stock lot ko pagka halimbawang off-season, hindi ko muna sila ginagamit, andito sila. Medyo nilakihan ko lang para kahit papano nakakalipad-lipad sila, hindi sila masyadong naboboard. Tapos malaki yung nakikita nila, kung mapapansin nyo, kalahati lang yung bubong niya. Tapos yung kalahati, kung gusto nila magpaulan, gusto nila magpaaraw, magagawa nila. Siguro sir, kaya ganyan din minsan makikita mo, makikini sila kasi nga naaarawan sila, nauulanan sila sir, tsaka nakakalipad-lipad sila. Medyo kahit papano, yung kondisyon nila hindi nagbabago, iba pa rin talaga yung medyo nakakagalaw ang mga ibon. Ang pagkain ng mga stock ko, ang pagkain ng breeder ko, tsaka flyer ko, iisa na lang sir. Yun nga lang, yung naghahalo ako ng mani, ng sap, dun sa mga flyer ko, nagdadagdag lang ako sa kanila. Mapapansin nyo dito sa loob ko, magkatabi lang naman din sila. Meron tayong mga malunggay, buhangin. Yan, buhangin. Maganda yan sa mga kalapatit. Nakakatipid tayo sa grits. Yan, wanto sawa sila dyan. Kasi, eto rin kasi yung mga pinandi-deliver ko dun sa, sa hardware. Kaya, yan lang din. Pagka nagparonda ako, nagpalipad ako, nandyan lang sila, tutukaan lang din. Eto yung mga kasalukuyang mga nakalaban. Nakahiwalay sila, sir. Kumbaga, mga pang-motivate, nandyan sila. Eto naman yung mga YB, mga tinuturuan ko magkahiwalay din. Tapos sa kabila, yung mga breederan ko. Yung nasa taas sir, ginagamit ko din yan pagka halimbawa may mga bago akong tuturuan. Diyan ko muna sila, viewing yan sa kanila. Karamihan sir, yung mga pampuling ko, yung mga pang-sprint ko, dito ko nilalagay sa baba. Kasi alam naman natin, pagka sprint, fan race, kailangan mas mabilis eh. Mas mabilis ang trapping, hindi katulad pag nasa taas. Pagdating ng ibon ko sir, tatakbo pa ako. Ngayon yung mga pan-derby naman, pwede kong maglagay sa taas kasi hindi ako kailangan tumakbo, magmadali para ma-clock sila. Unlike sa pooling, kailangan pabilisan sir, segundo mahalaga. Kaya dito lahat ng mga pampuling ko sa baba. Para sa akin sir, pagka pan race, sprint, kailangan marunong tayo mag-motivate sir ng ibon. Ang kalapate, doon natin makikita yung potential nila sa sprint tsaka sa pan race pagka nakita natin kung ano yung gusto nila. Kaya kailangan alamin natin, kilalanin natin yung kalapate natin, malaman natin kung ano yung mga bagay-bagay, kung paano natin sila mapapabilis. Doon papasok sir yung motivation. Bigyan natin sila ng pares, paitlogin natin sila, bigyan natin sila ng kaagaw doon sa pugad nila. Doon makikita natin yung bilis ng mga ibon talaga. Meron ako isang kalapati dito sir na na tumatak din, kumbaga nung na-vlog din ako nung isang gamot, siya din yung naikwento kong naikwento ko yung galing niya. Siya si Tigas. Kaya ako tinawag na Tigas to sir kasi matigas talaga ang katawan nito. Kumbaga parang bato-bato eh. Kaya ako siya tinawag na Tigas, barako siya, tsaka malaki ang katawan niya. Kaya pang sprint naman siya. Talagang sa sprint kasi sir, kailangan yung malalaki katawan ng ibon eh. Yun nga lang, hanggang lang siya. Hanggang bigan lang din siya. Kumbaga marami na tong inuwing karangalan din sa loob ko na to. Ang mapapayo ko lang dun sa mga bagong nagkakalapate, dun sa mga newbie, unang-una, hanap tayo ng magandang linyada. Pagka naman pumasok tayo sa pagkakalapate, marami naman tayong mga magiging kaibigan eh. Makipagkaibigan tayo ron sa mga nagpapanalo, dun tayo mag-inquire ng ibon nila. Tapos, tanong-tanong tayo. Dapat mahilig tayo magtanong sa kanila kung ano ba yung mga ginagamit nila, paano ba yung sistema nila. Tapos, pagsama-samahin lang din natin kung ano yung magiging magandang resulta para sa loob natin, yun yung gawin natin. Bandang huli, ikaw rin naman kasi yung ikaw rin yung makakabuo ng sarili mong sistema. Makikita mo kung ano ba yung gusto ng mga ibon mo. Kung ano yung hiyang sa mga ibon mo na sistema, yun yung sundin mo. Tuloy-tuloy lang ang pag-aaral.
tuloy-tuloy din ang pagtatanong kung ano yung sa tingin natin na tama, yun ang pulutin natin. Yung sa tingin mo na medyo, oops, parang hindi tama yun yun, tapo natin yun. Kumbaga, ano yun lang natin, kumbaga, common sense, yun yung mga, ano natin, yun yung mga pulutin natin, yun sa tingin mo talagang may sense na gawin. Gusto ko nga palang magpasalamat doon sa mga mentor ko. Unang-una, nung nag-umpisa ako, yung Team Kubkob. Yan, mga veterano, magagaling na mga panser yan, sir. Napakababait din. Sila yung mga naging sandalan ko nung nagsisimula ako. Lahat ng tanong ko, response sila. Unang-una, mga ibong ko na nag-champion, halos sa kanila din galing Sa kanila galing yon. Sistema ko, halos sistema rin nila. Kaya laking pasalamat ko talaga sa Team Kubkob. Sa mga kaibigan ko naman, Team Gugo, sila din yung mga newbie. Sila naman yung mga newbie na kumbaga lumapit din sa akin. Shinare ko naman din sa kanila yung mga natutunan ko. Kagandahan nun, may mga kaibigan ako ngayon na mga newbie rin na ibon ko din yung mga ginamit, pero napakasaya rin sa pakiramdam pala pagka yung isinare mong ibon, nagpapanala rin sa kanila. Kumbaga, mararamdaman mo rin pala yung kagandahan nung nag-share talaga. Kumbaga, hindi lang ikaw nakakasubok ng linyada mo, kundi ibang tao rin. Sa mga club dito sa Tarlac, marami pong salamat kasi ang mga club dito talagang masasabi nung fair talaga Halos wala naman dito yung mga club na nagkakabalitaan, sir, na ano. Muli ako po si Joel Tuason, Salapelop ng San Juan Concepcion, Tarlac.